Pinagtawanan ng kuya ko ang trabaho ko sa harap ng lahat sa aming reunion habang sinabihan ako ni tatay na huwag ipahiya ang pamilya. Ang pangalan ko ay Clara. Ako ay 28 anyos na at para sa kanila, ibig sabihin nito ay dapat meron na akong tunay na trabaho sa ngayon. Ang isang tunay na trabaho sa isip nila ay may kasamang barong o uniforme, isang ID, at isang boss na kayang ipagmalaki ka habang naghahapunan. Wala ako ng alinman sa mga iyon. Nagtatrabaho ako ng mag-isa sa isang maliit na apartment gamit ang isang mikropono at laptop. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sapat na yun para tratuhin ako ng kuya ko bilang kahihiyan ng pamilya. Ngayong taon, dumating siya kasama ang isang bagong nobya na nakakapit sa kanyang braso. Puno ng ngiti at magagalang na tanong. At sa kung anong dahilan, ang lahat ay patuloy na sumusulyap sa akin na parang naghihintay sila ng isang palabas. Matapos ang ilang sandali ng kanyang pagyayabang tungkol sa kanyang mga numero sa trabaho, sa wakas ay lumingon ang babae sa akin at nagtanong, "Ikaw naman, ano ang ginagawa mo?" Huminga ako ng malalim para sumagot. Ngunit sumabat si tatay sa hapagkainan at sinabing, "Huwag mo kaming ipahiya ngayong gabi." Ang buong mesa ay humalakak. Gumisi ang kuya ko at idinagdag, "Siguro magsinungaling ka na lang sa pagkakataong ito para hindi ka magmukhang kawawa." Nakaupo ako doon habang namumula ang aking muka, habang ang sarili kong pamilya ay pinagtatawanan ang buhay na aking itinaguyod. At nugumiti lang ako at humigop ng aking inumin. Ilang minuto ang lumipas, inilabas ng kanyang nobya ang kanyang telepono para ipakita sa lahat ang paborito niyang podcast para sa mahahabang biyahe. Pinindot ang play at ang boses ko ay pumuno sa silid. Nanigas siya, tumitig sa screen, pagkatapos ay sa akin. At biglang tumigil ang tawanan. At ang kanilang mga mukha ay namutla. Kung ang iyong pamilya ay nagawa ng gawing biro ang iyong trabaho, makinig ka dahil ang gabing iyon ang huling pagkakataon na tinawanan nila ang trabaho ko ng walang kapalit. Nang sa wakas ay nakabalik ako sa aking apartment ng gabing yun, ang katahimikan ay humampas sa akin ng mas masakit kaysa sa lamig. Inihagis ko ang aking mga susi sa counter at tumayo lang doon sa dilim. Naririnig ang sarili kong boses na umaalingaw-ngaw sa aking ulo. Mula sa sala ilang oras na ang nakararaan. Isang saglit, ang kuya ko ay tumatawa kung paano ako dapat magsinungaling tungkol sa aking trabaho. At sa sumunod na saglit, ay pinapatugtog ng kanyang nobya ang paborito niyang podcast. At ang boses ko ay lumabas mula sa kanyang telepono na parang isang uri ng multo. Tumingin siya sa akin ng nanlalaki ang mga mata. Ang aking mga magulang ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, walang sinuman ang may masabing nakakatawa. Hindi ko ito ipinaliwanag. Nagkibit balikat lang ako. Sinabing pamilyar ang tunog at pinanood ang pagkawala ng kulay sa kanilang mga mukha. Binago ng kuya ko ang usapan ng napakabilis na akalain mong nasusunog ang bahay. Habang nagmamaneho pa uwi pagkatapos, ang mga ilaw ng poste ay kumakalat sa salamin ng sasakyan at ang bawat pulang ilaw ay parang isa pang maliit na insulto na aking nilunok sa paglipas ng mga taon. Ang pangalan ng kuya ko ay Eduardo. Siya ay 31, nagtatrabaho sa corporate sales para sa isang kumpanya ng insurance at ang mga magulang ko ay nagsasalita tungkol sa kanya sa paraang ang iba ay nagsasalita tungkol sa mga artista sa pelikula. Ang tatay ko, si Roberto, ay mahilig magkwento sa mga tao tungkol sa mga bonus ni Eduardo at sa kanyang promosyon. Ang nanay ko, si Loida, ay nangungulekta ng maliliit na kwento tungkol sa kanyang mga kliyente at sa kanyang mahahalagang tawag. Ako ang kabaliktaran yon. Ako ang batang tumigil sa ligtas na kurso sa negosyo, lumipat sa isang maliit na lugar sa Maynila, at nagsimulang mag-record ng mga kwento sa isang cabinet
na may linyang murang foam panels. Ang tawag nila sa ginagawa ko ay naglalaro gamit ang micropono. Sinasabi nila ito na parang ako ay isang batang nagpupukpok ng mga kaldero at kawali sa kusina. Ang hindi nila alam ay ang channel na pinatugtog ng nobya ni Eduardo sa hapunan, ang tinatawag na salamin ng hating gabi, ay akin. 2. 3 milyong tao ang nakasubscribe. Nagsusulat at nagre-record ako ng mga kwento tungkol sa drama ng pamilya, pagtataksel at paghihiganti, lahat sa isang kalmadong boses na hindi kailanman binabanggit ang tunay kong pangalan. Isang host na walang pagkakakilanlan. Faceless Avatar. Ito ang tanging dahilan kung bakit meron akong pera pambayad ng upa, pambili ng sarili kong health insurance, at pambayad sa mga utang sa matrikula na wala na silang pakialam. Ilang taon na ang nakalilipas. Sinubukan kong sabihin sa kanila na sobrang proud ako nang maabot ko ang una kong 100,000 subscribers. Ipinakita ko sa kanila ang analytics, ang mga panukala ng sponsorship, ang mga email mula sa mga tagapakinig na nagsasabing ang mga kwento ko ay nakatulong sa kanila na hindi makaramdam ng pag-iisa. Tumawa ang tatay ko at nagtanong kung kailan ako magsisimulang maghanap ng tunay na trabaho sa halip na maglaro ng radyo sa aking kwarto. Iminungkahi ng nanay ko na mag-apply ako sa lokal na bangko bilang teller. Sinabi ni Eduardo, "Siguro pwede mong ilagay ang podcast mo sa resume mo sa ilalim ng hobbies." Yun ang gabi na nagpasya akong hindi sila karapat-dapat sa mga upuan sa harapan ng buhay ko. Kaya, tumigil ako sa pagbabahagi ng anumang totoo. Sa family reunion na yon, nang ang boses ko ay aksidenteng nakalusot sa kanilang perpektong maliit na bula, pakiramdam ko ay panandaliang hinila ng universo ang kurtina para sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang kanilang naririnig, hindi ng lubusan. Ngunit alam nilang merong hindi tumutugma. Alam nilang hindi ako kasing liit ng kahon na pilit nilang pinagsisiksikan sa akin. Nakatayo sa aking madilim na kusina habang umuugong ang refrigerator sa likuran ko, napagtanto kong tapos na akong maghintay na intindihin nila ako. Hindi ko sila mapipilit na respetuhin ako. Ngunit maaari kong magpasya kung ano ang makikita nila at kung ano ang hindi. At siguro, baka sakali, masisiguro ko na sa susunod na marinig nila ang boses ko, sa wakas ay mauunawaan nila kung ano ang tinatawanan nila sa loob ng mahabang panahon. Ang mga araw pagkatapos ng reunion, may ginawa akong hindi ko pa nagawa noon sa aking pamilya. Nanahimik ako ng sadya. Walang mga follow-up na text na nagtatanong kung nakauwi ba sila ng ligtas. Walang maliliit na biro sa group chat. Nang nagpadala ng mensahe ang nanay ko tungkol sa natirang ulam at kung paano ako dapat dumaan para kumuha, hinayaan ko itong hindi basahin. Sa halip, ibinuhos ko ang lahat sa buhay na tumatanggi silang makita. Ang mga umaga ko sa Maynila ay laging nagsisimula sa parehong paraan. Gumigising ako bago sumikat ang araw, nagtitimpla ng 1 tasa ng murang kape, at umuupo sa aking mesa sa tabi ng bintana na may kwaderno. Ang lungsod ay kalahating tulog pa, at yon ang oras na pinakamadaling dumating ang mga kwento. Gumagawa ako ng balangkas ng mga script, gumuguhit ng mga karakter, at nagbubukas ng mga email mula sa mga tagapakinig na gustong ikwento ko ang kanilang mga istorya. Ang mga tao ay sumusulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang babae na ninakaw ng kapatid ang kanyang mana. Isang lalaki na ang mga magulang ay tumangging kilalanin ang kanyang asawa sa loob ng 10 taon. Isang bata na ang tiyuhin ay kinutya ang kanyang sining hanggang sa maitampok ito sa isang gallery. Binabago ko ang mga pangalan, detalye, lokasyon, ngunit ang mga damdamin ay laging totoo.
Bandang alas 9, humahakbang ako sa aking maliit na sulok ng recording. Hinihila ang mikropono sa harap ko at hinahayaan ang boses ko na gawing maayos at makakaya ang sakit ng mga estrangjero, kalmado, sukat at halos nakakaaliw. Hindi mo aakalain na ang taong nagsasalita ay umuwi mula sa reunion na nakakuyom ang panga sa sobrang higpit kaya sumakit ang ulo niya. Noong linggong yon, sa gitna ng karaniwang agos ng mga kwento ng tagapakinig at mga alok ng sponsor, may isang email na lumabas na may paksang nagpakurap sa akin. Panukala para sa eksklusibong serye mula sa Dinig Digital. Ang Dinig Digital ay isang malaking plataporma ng podcast, isa sa mga malalaki na naglalagay ng kanilang logo sa mga billboard sa EDSA at mga anunsyo sa MRT. Binuksan ko ang email at binasa ito ng 2 beses. Gusto nilang bumuo ng isang limitadong serye, kasama ako sa ilalim ng tatak na Salamin ng Hating Gabi, tungkol sa mga inaasahan ng pamilya at ang kabayaran ng pagiging kahihiyan ng angkan. Napakinggan nila ang isa sa mga upload ko kamakailan tungkol sa isang babaeng kinutya ng kanyang mga magulang ang pinili niyang karera sa isang hapunan noong holiday at sinabing napakalaki ng naging tugon dito. Gusto nila ng 10 episode, ang kontrol sa pagkamalikhain ay nasa kamay ko, at isang bayad na nagpalainig sa aking mga kamay nang kwentahin ko ito sa piso. Nakatitig ako sa aking screen, iniisip ang reklamo ng tatay ko na wala akong boss. Kung alam lang niya na pipirma na ako ng kontrata na may ilang pahina ng legal na lengguwahe at mas maraming zero kaysa sa una niyang sahod. Sumagot ako at sinubukang magtunog na normal at nag-schedule ng video call para sa susunod na araw. Nang magsimula ang Zoom meeting, nakapatay ang camera ko at ang aking avatar lang ang lumulutang sa sulok. Ang koponan ng Dinig Digital ay puro ngiti. Tinawag nila ako sa pangalan ng aking channel. Sinabing nirerespeto nila ang aking hindi pagpapakilala. At pinag-usapan kung paano kumakapit ang mga tagapakinig sa aking mga kwento dahil pakiramdam nila ay nakikita sila. Nagmungkahi sila ng pamagat para sa serye, Angkan. Nagustuhan ko ito. Habang pinag-uusapan nila ang mga petsa ng pagpapalabas at promosyon, hindi ko maiwasang isipin ang hapagkainan ng aking pamilya, ang ngisi ng kuya ko at ang boses ng tatay ko na nagsasabing huwag silang ipahiya. Wala silang kaalam-alam na iniabot lang nila sa akin ang buod ng isang buong serye. Isa sa mga producer ang nagbanggit na naghahanap sila ng mga kasosyong tatak na nagpapahalaga sa pagpapahalaga sa sarili at malusog na hangganan. Muntik na akong matawa. Umugong ang telepono ko sa mesa. Isang bagong email. Ito ay mula sa isang tatak na kilala ko. Isang kumpanya ng skincare na gumagawa ng malalaking kampanya online. Ang nagpadala ay isang brand strategist na nagngangalang Hazel. Sinabi niyang gusto niya ang aking channel at nais makipag-usap tungkol sa posibleng kolaborasyon para sa isang kampanya sa bagong taon tungkol sa pagrespeto sa sarili at hindi paghayaan ang iba na magdikta ng iyong halaga. Ang pangalan ay humampas sa akin na parang buhos ng malamig na tubig. Hazel, ang bagong nobya ni Eduardo. Sa huling salu-salo, kaswal niyang nabanggit ang pagtatrabaho sa marketing para sa isang tatak ng skincare sa Makati. Hindi niya alam kung sino ako nang patugtugin niya ang podcast ko sa mesa. Ngunit halatang alam niya ang channel. Mayon ay nag-email siya sa boses sa likod nito. Sumandal ako sa aking upuan at hinayaan itong rumihistro sa isip ko. Ang nobya ng kuya ko ay isang tagahanga ng pekeng trabaho na kinutya niya 10 minuto bago yon. Literal niyang dinala ang trabaho ko sa silid bilang patunay na may halaga ako nang hindi man lang niya namamalayan. Nag-type ako pabalik, sumasang-ayon sa isang pulong.
Pinanatili kong neutral at professional ang aking tono. Walang pahiwatig na nakita ko siyang nag-abot ng kanin. Walang pahiwatig na pinanood niya ang aking mga magulang na pagtawanan ako habang namumula ang aking muka. Habang lalo akong pumapasok sa mundong, talagang nagpapahalaga sa ginagawa ko, lalong lumiliit ang sala ng aking mga magulang sa aking alaala. Ang katahimikan mula sa aking pamilya sa sumunod na 2 linggo ay halos nakakatawa. Siguro naramdaman nila ang aking paglayo, ngunit hindi sila nagtanong kung bakit. Nagpadala ang nanay ko ng ilang mensahe tungkol sa mga plano sa Pasko. Nagpapahiwatig tungkol sa bagong ihawan ni tatay sa labas at kung paano maaring isama ulit ni Eduardo si Hazel. Sumagot ako ng maikli at magagalang na tugon. Hindi pa ako sigurado. Busy sa trabaho. Tumawag si tatay minsan. Malinaw na umaasang pag-usapan ang nangyari sa reunion ng kaswal na parang walang nangyari. Hinayaan kong mapunta ito sa voicemail. Sa recording, mukha siyang inis, pero sinubukang pagtakpan ito. Sinabi niyang hindi ko dapat seryosohin ang mga biro. Ipinaalala niya sa akin na pamilya lang ang meron ka. Binura ko ang mensahe at bumalik sa pag-e-edit ng kwento tungkol sa isang babaeng tumigil sa pag-uwi tuwing holiday dahil patuloy siyang tinatrato na parang bigo. Minsan iniisip ko na ang universo ay may madilim na klase ng humors. Habang ang aking mga magulang ay gumagawa ng mga plano para sa isa pang perpektong pantitipon ng pamilya, nagre-record ako ng unang episode ng Angkan. Isang kwento na nagsimula sa isang kapatid na lalaki na kinukutya ang trabaho ng kanyang kapatid na babae sa harap ng mesang puno ng pagkain. Binago ko ang mga detalye ng sapat para protektahan ang sarili ko. Ngunit ang buto nito ay totoo. Hindi ito pagiging pikon. Ito ay simpleng katotohanan na isinalaysay sa isang kalmadong boses, inilabas sa isang mundong mas nakakaintindi sa akin kaysa sa sarili kong pamilya na hindi man lang sumubok. Nang i-upload ng Dinig Digital ang unang episode, agaran ng tugon. Bumuhos ang mga komento mula sa mga taong nagsabing naranasan nila ang parehong eksena sa sarili nilang mga tahanan. Ang episode ay nakarating sa Reddit Philippines kung saan may nagpost kung gaano kasarap pakinggan ang isang tagapagsalaysay na tumangging gumanap bilang ang mapagpasalamat na black sheep. Ang bilang ng aking mga tagapakinig ay tumalon. Nagtakda ng tawag ang tatak ng skincare para sa susunod na linggo. Sa oras na dumating ang araw na yun, nakapag-record na ako ng 3 pang episode ng Angkan. Ang bawat isa ay humuhukay ng mas malalim sa mga paraan kung paano nagagamit ng pamilya ang pagmamahal at mga inaasahan bilang sandata. Ang tawag kasama ang team ni Hazel ay puro trabaho sa simula. Masigla at tiwala ang boses niya, ipinapaliwanag kung paano ang kanilang kampanya sa bagong taon ay magtutuon sa pag-aalis ng hiya at mga nakakalasong inaasahan. Gusto nila ng kalmadong boses na nagkukwento na meron ng tagapakinig at nakita nila ang salamin ng hating gabi bilang perpektong akma. Nakapatay ang kamera ko gaya ng dati. Pinanood ko ang kanyang maliit na parisukat sa sulok ng aking screen. Ang pangalan niya sa ilalim nito. Naalala ang kanyang ngiti sa ibabaw ng lechon at ang paraan ng pagtingin niya sa akin nang lumabas ang boses ko sa kanyang telepono. Hindi niya pinag-ugnay ang dalawa noon. Hindi pa ganap. Nayon ay nagsasalita siya tungkol sa kung paano nakakatulong ang aking mga kwento sa mga tao na hindi makaramdam ng pag-iisa sa kanilang mga pamilya. Sinabi niyang may isang episode sa particular na tumama sa kanya ng husto, yung tungkol sa reunion. Binanggit niya ang linya tungkol sa isang tatay na nagsasabi sa kanyang anak na babae na huwag ipahiya ang pamilya at isang kapatid na nagmungkahing magsinungaling siya. Sabi niya, ang isang iyon ay tunog totoo. Sumakit ang sikmura ko.
Sa isang saglit, nakalimutan kong dapat akong maging anonimo. Muntik na akong matawa. Nilunok ko ito at pinanatiling matatag ang boses ko. Sinabi ko sa kanya na nagsusulat ako mula sa pinaghalong mga isinumite at personal na karanasan, na ang mga holiday ay komplikado para sa maraming tao. Sumang-ayon siya ng mabilis, kaya alam kong may sarili siyang mga pilat. Pinag-usapan namin ang mga ideya sa script at kung paano hahabi ang aking pagsasalaysay sa mga visual. Sa isang punto, sinabi niya, "Ang pamilya ng nobyo ko ay medyo matindi, kaya talagang nakaka-relate ako." Hindi niya binanggit ang pangalan ni Eduardo, ngunit narinig ko siya sa pagod na buntong hininga sa ilalim ng kanyang biro. Kakaibang mapagtanto na ang babaeng nakaupo sa aming mesa na nanonood sa aking pamilya na tratuhin ako bilang isang katatawanan ay bumubuo ngayon ng isang buong kampanya sa paligid ng uri ng sakit na pinag-uusapan ng channel ko bawat linggo. Nang matapos ang tawag, ang kontratang ipinadala nila ay ginawa itong opisyal. Magsusulat at magsasaysay ako ng 3 piyesa para sa kanilang kampanya. Babayaran nila ako ng higit pa para sa 3 script na yon kaysa sa kinita ng aking mga magulang sa 1 taon noong kami ay mga bata pa. Ang Dinig Digital ay magpupromote ng serye at ng kampanya. Ito ang uri ng bagay na pinapang-arap ng mga tao sa aking larangan. Pumirma ako gamit ang totoong ballpen, kahit na ang digital na pirma ay ayos lang, dahil gusto kong maramdaman ito sa aking kamay. Habang papalapit ang Disyembre, halos hindi ako tumitingin mula sa aking laptop. Nag-record ako hanggang gabi. Ang boses ko ay naging kasangkapan sa halip na target. Ang seryeng angkan ay umakyat sa mga tsart. Ipinadala sa akin ng team ng kampanya sa skincare ang mga unang hiwa ng mga video kasama ang aking pagsasalaysay na nakapatong sa mga close-up ng mga totoong tao na naguhugas ng makeup at nagsusulat ng mga bagay na kanilang pinapakawalan tulad ng hiya at pagkakasala at ang pangangailangang pasayahin ang lahat. Sa unang pagkakataong narinig ko ang sarili kong boses na binibigkas ang salitang pamilya sa ibabaw ng kanilang logo, naisip ko ang tatay ko na nagsasabing pinapahiya ko sila. Umugong ulit ang telepono ko. Isa pang mensahe mula sa nanay ko na nagtatanong kung dadating ako para sa Noche Buena. Sinabi niyang nandoon sina Eduardo at Hazel. Ang una kong instinct ay humindi. Manatili sa aking ligtas na maliit na apartment, kumain ng take-out, at panuurin ang ibang tao na mag-post tungkol sa kanilang perpekto o hindi gaanong perpektong mga pamilya. Ngunit may bahagi sa akin na gustong maglakad pabalik sa salang iyon na may buong bigat ng aking tunay na buhay sa likod ko. Hindi para ipamuka sa kanila, kundi para itigil ang pagpapanggap na ako pa rin ang bigo na binuo nila sa kanilang isipan. Nag-text ako pabalik na uuwi ako para sa hapunan. Ang gabi ng pagtitipon para sa Pasko, ang bahay ay mukhang eksaktong pareho. Ang parehong mga ilaw na nakabalot sa mga poste ng beranda, ang parehong parol sa pintuan sa harap, ang parehong amoy ng hamon at keso de bola nang pumasok ako sa loob. Nandoon na si Eduardo na nakaplansyadong polo, may hawak na inumin. Nakatayo si Hazel sa tabi niya, medyo mas tahimik kaysa sa naalala ko. Nagmadali ang nanay ko na lumapit na may sobrang liwanag na ngiti. Tinapik ng tatay ko ang balikat ko na parang ginagawa niya akong pabor sa pamamagitan lamang ng paghawak sa akin. Nagtanong sila tungkol sa traffic at panahon. Walang bumanggit sa nakaraang reunion. Walang bumanggit sa sandaling ang boses ko ay pumuno sa silid mula sa telpono ni Hazel. Sa mesa, dumulas pabalik si Eduardo sa kanyang paboritong papel. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga numero sa benta at sa kanyang mga kliyente, tungkol sa kung paano siya isinasaalang-alang para sa isang mas malaking posisyon sa susunod na taon. Sinipsip ito ng aking mga magulang. Sa isang punto, numumisi siya at nagtanong
kung kumusta na ang aking maliit na bagay sa online. Tumawa ang tatay ko at sinabing, "Naglalaro pa rin ng radyo sa Maynila." Sasagot na sana ako nang ibinaba ni Hazel ang kanyang tinidor ng napakabagal at tumingin ng diretso sa akin. "Sa totoo lang," sabi niya, "gusto ko sanang magpasalamat sa iyo." Ang boses niya ay humate sa usapan ng napakalinis na kahit ang TV sa sala ay parang tumahimik. Kumunot ang noo ng nanay ko sa pagkalito. Tumingin si Eduardo sa pagitan namin. Nagpatuloy si Hazel. "Ang boses mo ang nagliligtas sa departamento ko nitong nakaraang buwan." Napakurap ang tatay ko. "Ano?" Dumukot siya sa kanyang bag, kinuha ang remote at itinutok ito sa TV sa sulok. Napansin ko kanina na meron silang karaniwang pelikulang pamasko na tumutugtog sa background. Inilipat ni Hazel ang input sa isang streaming app at binuksan ang homepage ng Dinig Digital. Doon mismo sa front banner ay ang promo para sa angkan na may logo ng salamin ng hating gabi at isang tagline tungkol sa paglaya mula sa mga nakakalasong inaasahan. Pinalakas niya ang volume at pinindot ang play. Ang sarili kong boses ay bumuhos mula sa mga speaker, kalmado at matatag. Sinasabi ang mga pambungad na linya ng serye. "Walang pagkakamali sa pagkakataong ito, walang kaswal na kibit-balikat, walang pagpapanggap. Parehong-pareho lang ang tunog." Nanigas ang tinidor ng nanay ko sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Tinitigan ng tatay ko ang TV na parang personal siyang ininsulto nito. Namutla si Eduardo. Pagkatapos ay namula. Pagkatapos ay namutla ulit. Iminit ni Hazel ito pagkatapos ng ilang segundo at sinabing, "Ang kumpanya ko ay napapatakbo ng isang malaking kampanya ngayong buwan gamit ang pagsasalaysay ni Clara. Ang channel niya ay isa sa pinakamalaki sa Dinig Digital ngayon. Ang aming mga numero para sa bagong taon ay mas mahusay na kaysa sa nakaraang taon dahil sa kanyang mga kwento." Ibinuka ng nanay ko ang kanyang bibig. Isinara ulit ito. Sa wakas ay nakapagsalita ang tatay ko. "Ibig mong sabihin yung maliit na palabas na ginagawa niya?" Umiling si Hazel. "Hindi ito maliit na palabas. Isa itong negosyo." Tumingin siya kay Eduardo at mayroong bago sa kanyang mga mata. Isang bagay na mas matalim. "Alam mo bang ang kapatid mo ay umaabot sa milyon-milyong tao bawat linggo? Alam mo ba na ang kwentong sinabi niya tungkol sa isang pamilyang kinukutya ang kanilang anak na babae sa isang salu-salo ay nag-viral?" Nauutal si Eduardo na hindi niya napagtanto na ganun kalaki ang bagay na yon. Sinubukan niyang itawa ito. Sinasabing bagay lang sa internet yon. Hinayaan ko siyang magsalita sandali. Tapos, nagsalita ako. "Ang channel ko ang nagbayad para sa buwis na yung taon, sa aking retirement account at sa paunang bayad sa bahay sa hinaharap. Sinabi kong binayaran nito ang utang sa matrikula na sinabi niyong problema ko lang. Binabayaran ako nito ng higit pa para sa isang serye kaysa sa kinita mo sa unang 5 taon mo sa kumpanyang yun, Eduardo." Tumahimik ang buong kwarto. Hindi ko itinaas ang boses ko. Hindi ko kailangan. Bumulong ang nanay ko. "Bakit hindi mo sinabi sa amin?" Tumingin ako sa kanya. Talagang tumingin. At nakita ang takot at hiya na nagbubuno sa likod ng kanyang mga mata. "Dahil nung huling sinubukan ko, tumawa kayo," sabi ko. "Sinabihan niyo akong kumuha ng tunay na trabaho. Tinawag ni tatay na paglalaro ng radyo. Sinabi ni Eduardo na baka pwede kong ilagay sa ilalim ng hobby sa resume. Kaya nagpasya ako na ang trabaho ko ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa mga taong talagang nakikinig." Hindi mapakali ang tatay ko sa kanyang upuan. Magsisimula na sana siyang sabihin na nagbibiro lang siya, na masyado ko na namang dinidibdib ang mga bagay-bagay.
Sumabat si Hazel bago ako makasagot. Humarap siya kay Eduardo. Ganyan ka ba magsalita tungkol sa akin kapag wala ako? Ganyan ka rin ba magsalita tungkol sa industriya ko? Nauutal siya. Hindi. Siyempre hindi. Iba ito. Pamilya ito. Nagtutuksuhan lang kami. Tinitigan siya ni Hazel ng matagal. Pagkatapos ay tumingin pabalik sa TV kung saan ang logo ng Dinig Digital ay kumikinang sa ilalim ng pangalan ng channel ko. Kilala ng boss ko kung sino ang salamin ng hating gabi. Tahimik yung sinabi. Sinabi niya sa akin noong nakaraang linggo na ang pagkuha sa kolaborasyon na ito ang pinakamagandang bagay na ginawa ko sa buong quarter. Ang kumpanya mo ay sinusubukang mag-pitch ng partnership sa amin sa susunod na taon. Naiintindihan mo ba kung gaano kasama tingnan na nakaupo ka dito at pinagtatawanan ang taong pinagbabasehan namin ng mga kampanya? Walang maisagot ang kuya ko doon. Mukhang gustong mawala ng tatay ko sa sahig. Pinunasan ng nanay ko ang sulok ng kanyang mata gamit ang napkin. Nakaramdam ako ng kakaibang kalmado na bumalot sa akin. Hindi ito tungkol sa paghihigante sa paraang iniisip nila. Wala ako doon para ipaiya sila. Hinahayaan ko lang sa wakas na ang realidad ang mangibabaw. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay gumapang sa ilalim ng makapal na kumot ng awkward na katahimikan. Halos hindi ginalaw ni Hazel ang kanyang pagkain. Gumawa si Eduardo ng ilang mahihinang pagtatangka sa kaswal na usapan na walang patutunguhan. Nang maligpit na ang mga plato at naglabas ang nanay ko ng panghimagas, tumayo si Hazel at sinabing kailangan niya ng hangin. Sinundan ko siya sa beranda. Ang lamig ay humampas sa mukha ko na parang sampal na panggising. Nakakrus ang kanyang mga braso at nakatitig sa mga ilaw sa bakuran. Pasensya na, sabi niya, sa mga sinabi nila sa'yo, sa hindi pagsasalita noong nakaraang reunion. Nagkibit balikat ako. Wala kang utang na loob sa akin, sabi ko, kahit na may bahagi sa akin na gustong may magsita, kahit sino sa mesang yun. Umiling siya. Dapat nagsalita ako. Nagatubili siya. Pagkatapos ay idinagdag. Alam kong may mali noong gabing yun. Ang paraan ng pagtingin nila sa'yo. Ang paraan ng pagtawa ni Eduardo. Ang pakikinig sa mga episode mo pagkatapos ay lalong nagpalala. Tumuyo kami doon ng 1 minuto. Ang aming hininga ay umuusok sa hangin. Sa wakas, sinabi niya, hindi ko kayang makasama ang isang taong nagsasalita tungkol sa mga tao ng ganoon. Lalo na kapag ang buong trabaho ko ay tungkol sa pagsasabi sa mga kababaihan na ang kanilang halaga ay hindi tinutukoy ng iba. Alam ko ang ibig ning sabihin bago pa niya sabihin ito. Nang lumabas si Eduardo makalipas ang ilang minuto para tingnan kami, tinapos niya ito sa ilang matatag at tahimik na pangungusap. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng eksena. Sinabi lang niya sa kanya na ang ugali niya sa akin, sa trabaho ko, at sa sarili niyang pribilehiyo ay hindi isang bagay na gusto niyang pagtayuan ng buhay. Sinubukan niyang isisi ito sa kanyang pagpapalaki, sa mga birong lumabes. Ngunit, hindi siya natinag. Habang pinapanood siyang naghahanap ng tamang mga salita, tumama sa akin na sa wakas ay nararamdaman na niya ang kapiraso ng kung ano ang pakiramdam na ang iyong realidad ay binaliwala ng taong akala mo ay nagmamahal sa iyo. Hindi ako naawa sa kanya. Hindi eksakto. Ngunit nakilala ko ang hitsura. Ilang linggo ang lumipas. Pagkatapos ng mga holiday, narinig ko sa pamamagitan ng isang kaibigan na ang kumpanya ni Eduardo ay hindi tumuloy sa partnership na nililigawan nila sa tatak ni Hazel. Tila, nang tanungin ng ahensya si Hazel ng pribado kung pinagkakatiwalaan niya ang kuponan sa panig niya, hindi siya eksaktong nagbigay ng magandang rekomendasyon. Napanatili niya ang kanyang trabaho,
Ngunit ang promosyon na ipinagmamalaki niya ay tahimik na naglaho. Opisyal, dahil ito sa restructuring ng kumpanya. Hindi opisyal, alam ng lahat na nagpasya ang pamunuan na itulak ang mga taong sumasalamin sa mga pagpapahalagang ibinebenta nila. Hindi ang mga sumisira nito sa tahanan. Hindi na nagsalita ang tatay ko tungkol doon. Hindi na binanggit ng nanay ko si Hazel muli. Ngunit sa susunod na naglabas ang aking channel ng bagong episode ng Angkan, nakita ko ang 2 bagong subscriber na pumasok na may mga pangalang kamukha ng kina Roberto at Loida. Ilang buwan ang lumipas. Lumipat ako sa isang bahagyang mas malaking kondo na may totoong opisina sa halip na isang sulok sa aking kwarto. Ang serye sa Dinig Digital ay natapos ang pagpapalabas at nakuha para sa 2nd season. Ang kampanya sa skincare ay nanalo ng isang parangal sa industriya para sa pagkukwento at hiniling nila sa akin na maging consultant sa susunod nilang proyekto. Nagsimula akong magpatakbo ng maliliit na online workshops na nagtuturo sa ibang mga creator kung paano bumuo ng mga tatak na hindi nagpapakilala, kung paano protektahan ang kanilang sarili habang nagbabahagi ng mga kwentong mahalaga. Uy, sana okay ka lang. May payo ka ba para sa isang taong sumusubok bumuo ng personal brand? Sa tingin mo ba pwede mo akong ipakilala sa isang tao sa Dinig Digital? Palagi akong sumasagot ng magalang, ngunit hindi ko kailanman ibinigay sa kanya ang talagang hinihiling niya. Sinabi ko sa kanya na maraming libreng mapagkukunan online. Iminungkahi ko na magsimula siya sa pakikinig ng higit pa at pagsasalita ng kaunti. Hindi ako nag-alok na ilagay ang pangalan ko sa linya para sa isang taong ginamit lang ito bilang katatawanan. Ang aking mga magulang, sa kanilang bahagi, sa wakas ay nagpadala ng mahabang email. Ang nanay ko ang nagsulat ng karamihan dito. Sinabi niyang nakinig sila sa Angkan. Sinabi niyang ang ilan sa mga episode ay mahirap pakinggan dahil nakilala nila ang kanilang sarili sa mga magulang na binaliwala ang sakit ng kanilang mga anak bilang pagiging sensitibo o drama. Humingi siya ng tawad sa pagtawag sa aking trabaho na isang yugto lamang. Sa pag-aakto na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtulak sa akin sa isang hulmahan sa halip na suportahan ang taong ako talaga. Nagdagdag ang tatay ko ng isang maikling talata sa dulo. Hindi niya ginamit ang salitang patawad, ngunit inamin niyang mali siya tungkol sa kung ano ang binibilang bilang isang tunay na trabaho. Sinabi niyang proud siya na nagawa kong suportahan ng aking sarili sa paggawa ng isang bagay na nilikha ko. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Hindi nito naayos ang mga taon ng pagtatawa. Hindi nito binura ang reunion kung saan sinabihan niya akong huwag silang ipahiya. Ngunit ito ay may halaga. Sumagot ako at sinabing, pinahahalagahan ko ang paghingi ng tawad. Sinabi ko sa kanila na bukas ako sa pananatiling konektado, ngunit kailangan nilang maunawaan na ang buhay ko ay hindi isang proyekto para suriin nila. Bibisita ako kapag naramdaman kong handa na ako, hindi dahil sa obligasyon. Ibabahagi ko ang gusto kong ibahagi, hindi ang hinihiling nila. Sinabi nilang naiintindihan nila. Siguro naiintindihan nila. Siguro hindi. Ang mahalaga ay, sa wakas ay naniwala ako mismo. Ang pinakakakaibang bahagi ng lahat ng ito ay kung gaano karaming tao ang nakarinig sa hugis ng aking kwento nang hindi nalalaman na akin ito. Sa ilalim ng bawat episode ng Angkan, libu-libong komento ang nagpatong-patong. Nagsulat ang mga tao tungkol sa pagkutsiyang nakuha dahil sa pagkuha ng sining sa kolehiyo. Tungkol sa pagsasabihang ang kanilang maliliit na negosyo ay mga libangan lamang. Tungkol sa pag-upo sa mga mesa kung saan pinupuri ng lahat ang anak na may trabaho sa opisina at hindi pinapansin ang isa na bumuo ng isang bagay sa kanilang sarili.
Pinasalamatan nila ako sa paglalagay ng mga salita sa isang bagay na hindi nila kailanman maipaliwanag. Sinabi nila ang mga bagay tulad ng, "Ang pagdinig nito ay nagpaparamdam sa akin na hindi ako baliw. Hindi lang pala ako." Iyon ang punto. Ang paghihiganti ko ay hindi talaga tungkol sa paggawa sa aking kapatid na mawalan ng nobya o promosyon. Ang mga bagay na yon ay nangyari bilang natural na kahihinatnan ng kung sino ang pinili niyang maging noong inakala niyang walang magiging kabayaran. Ang gusto ko, higit sa lahat, ay huminto sa pamumuhay bilang ang kinahihiyang bersyon ng aking sarili na isinulat nila. Gusto kong maging totoo ang trabaho ko, hindi dahil sa wakas ay nakita nila ito, kundi dahil nakita ko. Kung meron mga tumawa sa iyong mga pangarap sa kabila ng isang mesang puno ng pagkain, kung nasabihan ka na magsinungaling tungkol sa kung sino ka para hindi mo ipahiya ang mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo, alam mo na kung gaano kabigat ang tinidor na yon sa iyong kamay. Narito ang natutunan ko. Hindi mo kailangang kumbinsihin sila. Hindi mo kailangang kaladkarin sila para makaintindi. Buuin mo ang buhay na may katuturan sa iyo. Paligiran mo ang iyong sarili ng mga taong nakakakita sa iyo ng malinaw at magtakda ka ng mga hangganan sa mga tumatanggi. Minsan, iayos ng buhay ang mga bagay-bagay upang ang mga taong kumutya sa iyo ay mapilitang makita kung ano mismo ang tinatawanan nila. Maaring mamutla ang kanilang mga mukha. Maaring mawalan sila ng mga bagay na akala nila ay garantisado. Hindi mo trabaho na pamahalaan yon. Ang trabaho mo ay patuloy na ikwento ang iyong istorya sa anumang anyo nito. At upang tandaan na ang kanilang kawalan ng kakayahan na makita ang iyong halaga ay hindi nagbubura nito.